umaamin na ako. Nagsimula ang lahat sa isang ideya. Ideya na kung magagawa ko, magbabago ang takbo ng lahat. Way back April 1, 2023, nag-iisip ako ng susunod na plano. Kailangan ay makabuo ko ng ingay para mag-viral ang Taragis. Kailangan ay mag-i-involve ang maraming tao rito para kumalat sa buong Pilipinas. At nag-isip ako, saan nga ba interesado ang mga Pilipino? At nung pinost nyo to, dapat alam mo na may possibility na may pumatol dyan. Medyo isipin din kasi natin yung mga April Fools na mga yan. Halos nagbabibrate yung bungo mo niyan sa sobrang sakit. Pwedeng makasuhan ng food chain or ang business owner because of this April Fool's Day prank. Whether scripted or hindi, nandun pa rin yung promotion of self-harm. Gagawa na ako ng isang malaking show sa Pilipinas. Dream ko talaga is magkaroon ng isang parang David Copperfield Las Vegas show sa Pilipinas. Yung mga magician, unique mag-isip eh. Kung mag-iisip ako ng mga strategy sa negosyo, meron pa rin konting sahog ng magic. Okay, labas na kayo ng evidence. Ilabas na namin yung ebidensya. Hindi ganun kadaling, gumita talaga ng pera. Benta ako ng mga ulam, kumakatok ako sa mga pinto ng mga Pilipino. Kasi wala ka ng pera eh. Kasi noon, isang show ko lang, laki ng talent fee ko sa TV, diba? Sobrang laki. Tapos inuubos ko lang din, ganyan. Siyempre, mga teenager, diba? Inom, diba? Gimmick. That time, hindi pa ganun kaputok yung takoyaki eh. Yung 2019 or 2020, hindi pa siya ganun karami. Kasi ako, pag nagdesisyon ako, gusto ko kasi talagang kakaiba yung konti lang. Mas mataas yung chance na makilala. Saan naisip yung Taragis? Saan galing yan? Actually, dapat hindi talaga yun yung pangalan. Talaga yung pangalan. Nag-isip ako, ano ba natin makukuha yung mga tao? Ano bang gusto ng mga Pinoy? Issue it. Yung talagang plano talaga na magalit yung mga tao. Kasi nga, sasabihin namin na ang una talaga na plano, Tatay Ramil, walang tatanggap ng donation. Kasi talagang nilalakin namin siya eh. Ngayon, ang nangyari, nung marami nang gusto mag-donate, hinaharang ko kasi talaga yung phone niya eh. Hindi lang sa business, napakagaling din sa magic. Grabe to, grabe. Boom! Boom! King of Cards! Pag dinire-diretso mo yun, walang hintuan. Huwag kang tumigil hanggang di mo makuha yung target mo. Kung hindi ka tumigil, imposible na hindi mo makukuha yung gusto mo. Nung naririnig ko yun, parang nakukornehan ako. Pero nung naranasan ko na kung talagang dire-diretso lang, pag ang liliko, sobrang daming mga distraction dyan. Pero pag dinire-diretso mo yun, imposible hindi ka tumarget, hindi mo makuha yung bullseye. Sa magic, hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Lahat ng magic ay scripted. Pwede kang gumawa ng script mula sa umpisa hanggang sa huli. Mula sa kung ano mang gusto mong sabihin, gawin, at kung saan mo gustong tumingin yung taong nanonood sa'yo. Pero kapag nagsimula ka ng mag-perform ng magic, may mapapansin ka na mag-iiba sa galaw mo at hindi mo ma-anticipate lahat ng pangyayari. Kaya ang kailangan mo nalang gawin, sumabay sa agos at tapusin ang magic trick. Ganito ako mag-isip bilang isang magician. And for my final trick, manood kayo bukas, nakapuso mo, Jessica Soho.